Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malakas daw ang pangamoy ng mga aswang sa mga buntis. Kaya sila ang kadalasang nabibiktima ng ganong klase ng mga nilalang. Ang amoy ng isang sanggol, lalo na ang nasa sinapupunan pa lamang, ay parang espesyal na putahe sa mga katulad nila. Kahit gaano kalayo ay umaabot pa rin yon sa pangamoy nila at madali nilang natutunton, lalo na kung minsan na nilang nakasalamuha ang magiging biktima. Paano kaya kung ang taong iyong pinagkakatiwalaan at itinuturing na kaibigan ay may lahi pala ng nakakakilabot na nilalang? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwento ninyo kahit nung wala pa itong YouTube channel ninyo. Marami na rin akong napakinggang kwento na medyo hawig sa naging karanasan ko. Pero gusto ko pa rin pong ibahagi ang aking kwento. Sana po ay pala rin ako na mabasa ninyo ito at mapakinggan ng inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mando. 42 years old na sa ngayon pero 32 pa lamang ako nang mangyari ang kwento ko. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang kwentong hindi ko makakalimutan dahil sa nakakakilabot kong karanasan noong nagsimula na kaming magsama sa iisang bubong ng asawa kong si Melba. Hindi ko na lamang babanggitin yung mismong bayan kung saan kami nakatira, pero taga South Cotabato po ako, Papa Dudut. Dahil napakaliblib ng tinitirhan namin noon, ay wala talagang ibang hanap buhay doon kundi ang pagsasaka, pag-aalaga ng mga hayop at paghahabal-habal. Kung meron man sa amin na nagtatrabaho sa bayan ay mangilan-ngilan lamang. Pero dahil nakapagpundar naman ako ng motorsiklo nang ibenta ko ang kalabaw na ibinigay sa akin ni tatay noong kasal namin ni Melba, ay nagamit ko rin yon sa paghahanap buhay. Ako ang nagdadala ng mga inaani naming gulay para ibenta sa bayan. Nagpapasabay naman ang mga kakilala namin. Binabayaran naman nila ako pero yung presyong yon ay parang pamasahe lang, Papa Dudut. Kumbaga para akong delivery rider noon. Ang kaibahan lang, mga gulay ang dala ko at sa isang lugar lamang yon dinadala. Malaking tulong na rin po yun sa amin dahil hindi rin naman kalakihan ang kinikita namin sa gulayan. Napakamura lamang kasi ng kuha sa amin ng mga may-ari ng pwesto sa palengke. Minsan kahit mura na ang bigay namin ay tinatawaran pa nila kaya luging-lugi na kami. Kung may mapagpipilian lamang kami noon, hindi na namin yon ibebenta. Kaya kapag may ibang trabaho na pwede kong pasukan ay rumaraket pa rin po ako para makaipon kami ng asawa ko. Yung daan nga po pala sa lugar namin, Papa Dudut, papasok pa lamang sa sityo namin ay para ng sungka ang lalakaran ng mga tao. Hindi rin yon nadaraanan ng malalaking sasakyan. May iba nang sumubok doon pero nabaon lamang sa putik. Mahirap pa rin naman kapag motorsiklo ang ginagamit pero yon ang pinaka-convenient na gamitin sa klase ng kalsadang meron ang sityo namin. Papa Dudut, sa halos 1 taon ko ng paghahabal-habal, may isa akong suking pasahero noon, si Manang Emiya.
Bagamat alam ko kung ano ang ikinabubuhay niya ay hindi ko siya pinapakialaman o hinuhusgahan kahit taliwas doon ang paniniwala ko. Si Manang Emiya kasi ay isang aborsyonista. Marunong din siyang manghilot ng mga pilay pero mas mahusay siya sa pagpapalaglag ng bata. Kahit gaano kalayo yung lugar namin ay dinadayo po talaga siya roon. Pero kadalasan siya ang pumupunta sa mga nangangailangan ng kanyang serbisyo. Hindi naman po siya palaging naglalaglag ng bata. Kadalasan sa mga patawag sa kanya ay nagpapahilot na buntis. Pero ginagawa niya yon sa ibang lugar. Bihira lamang siyang ipatawag na mga taga roon sa amin dahil may mas matagal pang hilot doon kesa sa kanya. Nung una, Papa Dudut, ay wala naman akong napapansing kakaiba kay Manang Emiya. Palagi ko pa nga siyang binabate. Pero nang minsang magpahilot yung kapitbahay namin na kumare ng asawa kong si Melba, ay medyo napaisip po ako noon. Matapos po kasing hilutin si Esther ay nakunan siya kinabukasan. 4 na buwan na siyang buntis kaya fetus na po yung lumabas. Pero ang ipinagtataka namin, lasog-lasog na po yung sanggol ng ilabas ni Esther. Nang makita yon ng iba pa naming kapitbahay ay nagkaroon sila ng hinala na sinadya yon ni Manang Emiya. May sabi-sabi na masyado na raw naging obses yung matanda sa pagpapalaglag ng bata dahil lantaran ding sinabi nito ang pagtutol sa pagkakaroon ng anak. Palibas ay hindi na nakaasawa ay wala pa ring anak. Hindi niya ramdam ang nararamdaman nating mga ganap ng ina. Sabi pa ng ibang kapitbahay namin. Pero sa lahat ng nakausap ko noon ay yung sinabi ni Tatay Ilo ang hindi ko makakalimutan. Kung gusto ninyong mabuhay ang ipinagbubuntis ninyo at makapanganak ng walang aberya, abay iwasan nyo si Emiya. Sabi niya na waring may gustong ipahiwatig sa amin ng asawa ko. Tsuhin nga po pala ng asawa ko si Tatay Ilo. Ayaw niya lang magpatawag ng tiyo kay tatay, ang tawag namin sa kanya. Sa ang dahilan kaya hindi na kailangan ng asawa ko na magpahilot kay Manang Emiya. Marunong din kasing manghilot si Tatay Ilo at isa rin siyang manggagamot. Ang kaibahan niya lang po sa mga albularyo ay wala siyang espesyal na kakayahan na kayang kumontra sa mga kulam, barang at sa mga inaaswang. Tangi mga herba lamang ang ginagamit niya. Nung una ko siyang makilala, Papa Dudut, ay una kong napansin ang medalyon na palagi niyang suot-suot. Gawa po yun sa tanso at may mga nakaukit na simbolo na hindi ko maintindihan kung para saan at kung ano po ang ibig sabihin. Naya naman ako magtanong hanggang sa nakalimutan ko na lamang ang tungkol doon. Matulungin si tatay sa mga kasityo namin. Kahit hirap din siya sa buhay ay hindi siya nagdadalawang isip na magbigay at tumulong. Sa katunayan ay isa rin kami sa mga natulungan niya noong nagipit kaming mag-asawa kaya gano'n na lamang kaming kalapit sa kanya. Isa po sa hindi ko makakalimutan ay yung gabi na muli kong naging pasahero si Manang Emiya. Naghahanda na kami noon ni Melba para matulog kasi maaga talaga kaming nagpapahinga. Lalo na't halos maghapon akong namamasada. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok. Napakalakas po noon, Papa Dudut. Parang napakabigat ng kamay ng sinumang kumakatok. Nagkatinginan kami ng asawa ko at nagdalawang isip pa ako kung bubuksan ko ang pintuan o hahayaan na lamang kung sino man ang nasa labas. Silipin mo muna kung sino. Mahirap na, sabi sa akin ni Melba. Sinunod ko naman ang sinabi niya, Papa Dudut, at dahan-dahan akong naglakad patungo sa sala. At mula roon ay sumilip ako sa dingding namin na sawali para makita kung sino ang nasa labas. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makilala ko si Manang Emiya na may saklob na tela sa ulo. Kaagad ko siyang pinagbuksan ng pintuan. Manang Emiya, kayo po pala, ano pong sa atin? Ngumiti siya sa akin na para bang pinapahiwatig niya na may gusto siyang hinging pabor.
Alam kong nagpapahinga na kayo ng asawa mo kaya pasensya ka na iho. Pero pwede ba akong magpahatid sa'yo? Doon lamang sa kabilang sityo. Nagdalawang isip pa ako noon na pagbigyan siya dahil maiiwang mag-isa sa bahay si Melba. Pero dahil nahiya na akong tumanggi, ay nagbili na lamang ako sa asawa ko. Kinuha ko ang susi ng motor sa kwarto namin at kaagad na lumabas. Para hindi na maghintay ng matagal si Manang Emiya. Pero bago ako tuluyang lumabas ay pasimpleng inabot sa akin ni Melba yung isa sa mga pangontrang hawak niya. Dalhin mo to. Baka kailanganin mo. Sabi niya pa noon. Hindi naman ako nag-alala na may mangyari sa paglabas ko dahil matagal ko nang ginagawa yon. Hindi yun ang unang beses na gabi na akong bumabiyahe at minsan pa'y maghahating gabi na rin kung umuwi. Hinatid ko sa kabilang sityo si Manang Emiya. Pero ang nakapagtataka noon, wala namang bahay sa binabaan niya. Puro talahib lang ang hihintuan namin at wala rin akong nakikitang daan doon. Kunot-no akong lumingon sa kasama ko. Sigurado po ba kayo na dito kayo bababa? Tanong ko noon dahil hindi pa rin ako makapaniwala. Sa pa ay nagwo-worry rin ako sa kalagayan ng matanda dahil wala siyang kasama roon. Ayos na ako dito iho, lalakarin ko na lang yung pupuntahan ko, ang sabi ni Manang Emiya. Nagtataka man ay hindi na lamang ako nagtanong pa Papadudot. Baka kasi matagalan pa ako roon. Nang masiguradong ayos lang doon si Manang Emiya ay pinasibad ko na yung motor. Papalayo sa kanya. Hanggang sa naisipan kong lumingon kaya huminto muna ako sandali. Mabuti na lamang at medyo maliwanag pa noon ang paligid dahil sa sinag ng buwan. Papadudot, muntik nang mabuwal ang sinasakyan kong motor nang malingunan ko ang napakalaking aso na itim ang balahibo. Nakatayo yon doon at nakatanaw sa akin. Bigla akong kinilabutan dahil doon ko mismo binaba si Manang Emiya. Hindi ako maaaring magkamali doon dahil imposible namang makalayo agad yung matanda. May kabagalan na nga kasi siyang maglakad, dala ng kanyang katandaan. Kinurot-kurot ko pa noon ang sarili ko sa pag-aakalang guni-guni lamang ang mga nakita ko. Pero hindi po talaga Papadudot. Sa unang tingin ay mukha lang po yung anino. Pero kapag tinitigan ng matagal, malinaw po talaga na aso ang nakatayo roon. Sa takot ko ay pinaharurot ko na yung motor para makalayo. Agad sa lugar na yon. Panayang dasal ko sa daan habang nagmamanehong pauwi. Kagad kong ikinuwento yon kay Melba pagdating sa bahay namin. Sa takot ko ay dinouble check ko pa kung nakalock na ang mga pinto't bintana. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Melba. Oo, sigurado akong aso yung nakita ko at wala doon si Manang Emiya. Napaisip noon si Melba na parang bigla siyang nagduda sa taong pinag-uusapan namin. Sandali, yung aso bang nakita mo ay mapula ang mga mata? Doon ako natigilan Papadudot dahil hindi ko naman yon nakita ng malapitan. Hindi ako sigurado eh. Medyo malayo na kasi ako noon. Kaya nga akala ko ay anino lang yung nakita ko. Natahimik na po noon si Melba kaya akala ko ay wala na siyang sasabihin pa. Pero nagulat ako nang bigla na naman siyang magsalita. Sandali, hindi mo ba inalis sa bulsa mo yung pangontrang pinadala ko sa iyo? Umiling ako sa kanya Papadudot dahil hindi ko naman talaga yon inalis sa bulsa ko. Hindi na ulit nagtanong ang asawa ko at hindi ko na rin naisip na itanong sa kanya kung bakit. Pero base sa nakita kong reaksyon niya sa tingin ko ay may kakaiba na siyang hinala kay Manang Emiya. Kinabukasan lang po Papadudot ay nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Melba na huwag ko na raw isasakay sa motor ko si Manang Emiya. Tinanong ko siya kung bakit pero hindi niya sinabi ang kadahilanan. Umalis din siya sa bahay at pumunta kina Tatay Ilo. Bandang hapon na nang bumalik ang asawa ko at may dala na siyang bayong
na hindi ko pa alam noon kung ano ang mga laman. Ano yan? Binigyan ako ni Tatay Ilo ng mga pangontra sa aswang. Saka nagpahilot na rin ako sa kanya kanina. May binigay siyang bigkis sa akin. Itali ko raw sa tiyan ko tuwing gabi. Saka may binigay din siyang langis. May orasyon daw yun. Napatango-tango na lamang ako noon. Kinuha ko ang mga dala niya at doon ko napansin na may binigay din pala sa kanya na pinatuyong dahon ng isang halaman na hindi ko matukoy kung ano ang pangalan. Hindi rin daw alam ni Melba kung ano yon, pero ang bilin daw ni Tatay Ilo ay magpausok daw kami tuwing gabi at maglagay ng kapiraso ng dahong yon. Lalo na kapag nararamdaman ng asawa ko na may kakaiba sa paligid. Medyo lumaki na kasi ang tiyan niya kaya sabi ni Tatay ay mas nagiging mabango yon sa pangamoy ng mga aswang. Papa Dudut, nung hindi ko na isinasakay si Manang Emiya ay hindi ko na siya napapansin sa sityo. Pabor naman yon sa akin dahil hindi ko na rin talaga gustong maging pasahero. Ang matandang yon, matapos ang nakita kong nang gabing ihatid ko siya sa pupuntahan niya. Natakot na rin ako na hindi na makabalik sa susunod na gawin ko yon. Kahit kasi walang sinasabi sa akin si Melba. May kutob na rin ako sa hinala niya kay Manang Emiya. Nang minsan kasi akong pumick up ng gulay ay narinig ko yung kapitbahay namin na pinag-uusapan yung matandang manghihilot. At ang sabi nila ay may lahing aswang daw si Manang Emiya. Matapos kong magdala ng mga gulay sa bayan ay hinapo na ako ng pag-uwi, Papa Dudut. Malapit na ako sa bahay nang matanaw ko si Manang Emiya na nasa labas ng bakuran namin at nagpupumilit na pumasok. Kailangan mo magpahilot sa akin, Melba. Hindi ka dapat magtiwala sa iba. Nagpupumilit niyang sabi habang tinutulak yung pansara ng bakod namin. Kitang-kita ko noon kung paanong nahirapan ang asawa ko sa pagpupumilit ni Manang Emiya kaya binusinahan ko na yung matanda. Napalingon naman siya sa akin at bahagyang natigilan. Kaya naman sinamantala yon ng asawa ko para tumakbo papasok sa bahay. Manang Emiya, anong ginagawa niyo rito? Tumingin siya noon sa akin na parang nagpapaawa, Papa Dudut. Bigla na lang kasing nagalit yung asawa mo. Sinabihan ko lang naman siya na kailangan ng mahilot ang tiyan niya. Umalis na ho kayo, Manang Emiya. Natatakot na sa inyo ang asawa ko. Maringkong sabi sa kanya. Tinignan ko na ng masama si Manang Emiya pero hindi pa rin siya natitinag noon, Papa Dudut. Kaya naman kahit kinakabahan ay pinagbantaan ko na siya. Huwag ang asawa ko, Manang Emiya. Hindi siya tulad ng iba na gusto magpalaglag ng anak kaya tigilan niyo na siya. Kung hindi pa kayo aalis ay mapipilitan akong reklamo kayo kay Kapitan. Kitang-kita ko ang pagkagulat niya sa mga sinabi kong yon, Papa Dudut. Marahil ay iniisip niyang maunawaan ko siya sa ginagawa niya dahil suki ko na siya sa habal at kahit papaano ay meron na kaming pinagsamahan. Ngunit kaagad din yung napalitan ng nagbabantang tingin na hindi ko alam kung para saan at kung bakit niya ginawa noon sa akin. Hindi na siya nagsalita pa at napilitan na lamang na umalis sa bakuran namin pero habang naglalakad ay panay pa rin ang lingon niya habang nakangisi. Bigla akong kinilabutan noon. Pakiramdam ko ay may gagawin siyang hindi maganda at natatakot ako hindi para sa sarili ko kundi para sa asawa ko na pinupuntirya niya. Mula na mangyari yon ay hindi na ako umalis ng bahay tuwing hapon. Sinisigurado ko na bago pa man dumilim ay naroon na ako sa bahay para mabantayan si Melba. Bago kami matulog ay naglalagay na rin kami ng mga bawang at asin sa may bintana at ganoon din sa ibaba ng pintuan namin. At isang gabi nga po noon, Papa Dudut. Bigla na lamang nagiba ang pakiramdam ng asawa ko habang mahimbing ang tulog ko. Ginising niya ako noon saka siya bumulong. May tao sa labas, sabi niya noon sa akin. Pero sinundan pa niya ang pagbulong at sinabing huwag akong magpapahalata kaya hindi na ako nagsindi pa ng ilaw. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa may bintana. May maliit na siwang doon na kapag sumilip ang nasa loob ay sapat na para makita kung may tao ba sa labas.
Nakatapat po kasi ang bintana namin sa mismong tarangkahan namin. Biglang nawala ang antok ko nang napansing nakabukas na yung tarangkahan namin at nang ilibot ko ang tingin sa paligid ay para kong binuhusan ng malamig na tubig nang tumambad sa paningin ko ang napakalaking aso na may napakaitim din na balahibo. Mapula ang mga mata nun at nakabuka rin ang malaking bibig. Unang tingin pa lamang Papa Dudut ay mahahalata ng hindi lang yon isang ordinaryong aso. Mahaba-haba ang mga kuko noon sa mga paa at halos lumabas na ang bibig, yung matutulis na pangil ng aso dahil sa haba ng mga yon. Sinenyasan ko si Melba na bumalik sa higaan. Agad naman niyang naunawaan ng sitwasyon kaya hindi ko na siya kailangan pang kausapin. Tinakluban na niya ng pulang tela ang kanyang tiyan at marahang humiga sa kama habang pinakakalma ang sarili. Mabilis naman akong kumilos noon para kumuha ng mga uling na nilagay ko sa dustpan namin na gawa sa lapad na yero. Pinapaapoy ko yon at nilagyan ng tuyong dahon na ibinigay ni Tatay Ilo kay Melba saka pinaypayan para kumalat ang usok sa buong bahay. Naglagay din ako sa bao at yon ang dinala sa kwarto namin para mapuno rin ang usok doon. Hindi pa ako nakontento noon at naglagay pa rin ako ng bawang sa pausok na ginawa ko, Papa Dudut. Pagkatapos ay sumilip ulit ako sa siwang sa may bintana. Mula roon ay kitang-kita ko kung paano tila naiirita ang asong nakabantay sa labas ng bahay namin. At maya-maya lang ay tumakbo na yon papalayo. Nakaalis na ba? Nag-aaralang tanong sa akin ni Melba. Tumango naman ako sa kanya. Pero hindi pa rin kami nagpakampante ng gabing yon. Hinayaan lang namin ang pausok at hindi na rin ako natulog pa para bantayan ang asawa ko. Papa Dudut, halos gabi-gabing pumupunta ang asong nakita ko ng gabing yon sa labas ng bahay namin. Paulit-ulit lang din ang ginagawa ko para itabo yon. Pero nang lumaki na po talaga ang tiyan ng asawa ko dahil 2 buwan na lamang ang hihintayin bago siya tuluyang manganak ay doon na po ako nabahala. Baka kasi sa susunod ay hindi na sumapat ang ginagamit naming pangontra kaya nagpasya na akong personal na makipag-usap kay Tatay Ilo. Tay, gabi-gabing inaaswang ang asawa ko. Ano po ba ang pwede kong gawin para tuluyan na siyang lubayan ng nilalang na yon? Natatakot ako para sa kanya at sa magiging anak namin, sabi ko noon sa kanya. Kalmado naman akong pinayuhan ni Tatay Ilo at sinabihang wala raw akong dapat ipangamba dahil hindi raw malalapitan ng aswang ang asawa ko hanggat nasa katawan niya ang pangontrang ibinigay nito. Siya nga po pala, Papa Dudut, kapag pupunta kami sa bahay ni Tatay Ilo ay madaraanan din namin yung bahay ni Manang Emiya. Noong ko pa napapansin na laging sarado ang bahay niya tuwing araw. Paminsan-minsan ay umaalis siya ng bahay pero palaging hapon na siyang bumabalik. At kapag malapit ng dumilim ay nakatambay na siya sa labas ng bahay niya na parang meron siyang hinihintay. Doon ako nakaisip ng paraan para makumpirma kung totoo ngang aswang si Manang Emiya. Pinuntahan ko siya sa bahay niya para sabihing magpapahilot ang asawa ko. Kinabukasan dahil wala na kaming makuhang manghihilot. Pasensya na po sa abala, Manang Emiya. Alam kong may masama akong nasabi sa inyo noong nakaraan pero kagagaling ko lang po sa bahay ni Tatay Ilo. Masama daw po ang pakiramdam niya kaya ayaw niya munang manghilot. Kagabi pa pong sumasakit ang tiyan ng asawa ko kaya bala ko sanang ipahilot siya sa inyo mamayang hapon. Kitang-kita ko ang pananabik sa mga mata niya at ang bahagyang pagbuka ng bibig niya na para bang laway na laway siya, Papa Dudut. Nang makumbinsi ko si Manang Emiya ay napangisi na lamang ako noon. Umuwi agad ako sa bahay para kausapin si Melba sa plano ko. Bago pa man ang napagkasunduan naming oras ni Manang Emiya ay dinala ko na ang asawa ko sa kapitbahay naming si Esther para doon muna siya magtago habang sinasagawa ko ang planong kumpirmahin ang hinala namin sa matandang manghihilot. Nagluto ako noon ng dinuguan. Hindi ko yon ilagyan ng kahit na anong rekado at wala rin yung asin pero ang hindi alam ni Manang Emiya, pinatakan ko yon ng langis na galing kay Tatay Ilo.
May orasyon daw yon, kaya kapag pumasok yon sa katawan ng aswang na nasaan yung tao ay makakaramdam yon ng matinding init na tila nakakapasok. Bandang 5:30 ng hapon nang dumating si Manang Emiya. Malawak ang ngiti niya nang pumasok sa bahay namin. Hinanap niya kaagad si Melba pero mabilis naman akong nagpalusot. Hihintay na lang po natin siya sandali, Manang Emiya. Pumunta kasi siya kina Esther para kunin yung mga baro-baroang binibigay sa kanya. Alam niya na malapit na siyang manganak. Sabi ko pa noon na mas lalong nagpasabik sa kanya. Siya nga po pala, tikman niyo muna yung niluto kong ulam habang naghihintay. Siguradong hindi na po kayo makakakain mamaya pagkatapos ninyong hilutin ng asawa ko. Nung una ay tumanggi siya, Papa Dudut, pero nang pinaamoy ko yon sa kanya ay biglang nagbago ang isipan niya. Nilantakan niya yung niluto kong dinuguan at nang mapagtanto niyang wala nga yung kahit na anong rekado at napakalansa pa ng pagkakaluto. Nung una ay parang wala pang nangyayari dahil sarap na sarap sa dinuguan si Manang Emiya. Nakailang sandok siya hanggang sa maubos niya ang laman ng mangkok sa mesa. Pero maya-maya lang, Papa Dudut, napansin kong parang bumigat ang paghinga niya sabay hawak sa leeg niya at sa kanyang tiyan. Lihim akong napangisi noon at kumpirmado nga ang hinala namin sa matandang yon. Ang init? Anong nilagay mo sa dinuguan? Galit niyang tanong sa akin. Nanlilisik ang mga mata ni Manang Emiya na parang anumang oras ay susugurin niya ako sa kinakatayuan ko. Namuo ang malaking butil ng pawis niya at namula ang leeg at dibdib niya. Nagulat na lamang po ako nung bigla na lamang niyang inangat ang lamesa namin at galit na galit niyang tinaob yon. Pagkatapos po noon ay nagmamadali na siyang lumabas ng bahay. Mabagal ang paglalakad niya at ilang beses nang muntik nang matumba. Pagtingin ko sa orasan ay malapit nang mag-alas 6 ng gabi. Ang usapan namin ni Melba ay hindi siya uuwi ng bahay hanggat hindi ko siya sinusundo kina Esther. Kaya napanatag ako noon kahit harap-harapan ko na mismong nakumpirma. Naswang nga si Manang Emiya. Yung ganong oras nga po pala sa amin, Papa Dudut, ay madilim na talaga. Kaya nang makalabas ng bakod namin si Manang Emiya ay hindi ko na siya masyadong naaninag. Bago pa man siya noon makalayo ay umalingaw-ngaw na sa paligid ng alulong na mga aso sa kapitbahay namin. Doon ko na po naisip na sundan ang matanda. Pero paglabas ko ng bakura namin, hindi na si Manang Emiya ang nakita ko, Papa Dudut. Ang nakita ko na pong tumatakbo papalayo ay ang itim na aso na pareho sa nakita kong umaligid sa bahay namin noong mga nakarang gabi. Bagyang bumagal ang pagtakbo noon, hindi tulad ng unang beses ko yung makita. Hinabol ko po yun at mabilis na sinabuyan ng asin na nasa bulsa ko. Umatungal ang aso na parang nasasaktan at pinilit na bilisan pa ang takbo para tuluyang makalayo na. Yun ang huling araw na nakita ko ang asong yon, Papa Dudut. At nang puntahan ko ulit ang bahay ni Manang Emiya kinabukasan ay wala na po siya roon. Sa labas pa lamang ay napakagulo na ng bahay niya na parang may nagwala roon bago siya tuluyang umalis. Hindi na po siya nakita pang muli sa sityo namin. Sabi ni Tatay Ilo dahil sa ginawa ko ay malabo na raw bumalik pa roon si Manang Emiya. Yun daw po kasi ang pinakamatinding kahinaan ng mga tulad niya. Ang malaman ko anong klaseng nilalang sila habang nagpapanggap bilang tao. Binalaan na lang kami ni Tatay na mas maging maingat pa sa susunod na makisalamuha kami sa ibang tao. Dahil hindi raw lahat ng makikilala namin ay may mabuting intensyon. Papa Dudut, ligtas na nakapanganak ang asawa ko at malusog din po ang isinilang niyang sanggol. Nang lumakilaki po ang anak namin ay napagdesisyonan na kaming lumipat sa bayan para hindi na mahirapan sa pagpasok ang aming anak. Bumabalik-balik na lamang kami sa dati naming bahay para maglinis doon at mag-asikaso ng taniman namin. Binabantayan naman daw yon ni Tatay Ilo pero nung pumanaw na siya ay nakisuyo na lamang kami sa mga kapitbahay namin na tingnan-tingnan ang bahay namin. Pinayagan naman sila na makiani ng mga gulay at kamoting tanim namin doon bilang kapalit. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay hindi na kami nakaranas pang muli ng mga engkwentro ng aswang.
Siguro nakadepende lamang yon sa lugar kung saan kaya nilang manirahan ng ligtas. Dahil doon sila nagkakaroon ng pagkakataong makahanap ng mabibiktima. Kung meron man akong natutunan sa mga nangyari, yon ay yung huwag lubusang magtiwala sa ibang tao kahit na gaano pa ito kakilala. Dahil hindi lahat ng ating mga nakakasalumuha ay nagpapakatotoo at mas marami pa rin ang mapanlinlang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po and God bless. Pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Sinisigurado ko pong authentic YouTube channel ninyo ang aking pinakikinggan dahil nagsisipaglabasan na po ang mga nanggagaya at nagnanakaw ng inyong mga content. Huwag po kayong mag-alala, nire-report ko po sila. Lubos na gumagalang, Mando. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Mando. Sadyang may iba-iba tayong karanasan sa mga nilalang na hindi natin dapat nakakasalumuha sa pang-araw-araw nating buhay dahil magdudulot lamang sila sa atin ng takot at bangungot. Ngunit ang masasabi ko lamang ay nakakatuwa na ligtas ang iyong pamilya sa kabila ng naging banta sa buhay ninyo ng panahong nangyari ang iyong kwento. Tama rin ang sinabi mo na hindi tayo dapat lubusang magtiwala sa ibang tao kahit na gaano pa natin sila kakilala. Kadalasan kasi ay ginagamit ng mga taong nais manakit sa atin ang pagiging malapit nila para mas magtagumpay sila sa masama nilang intensyon. Hindi lahat ng ating mga nakakasama ay masasabi nating kakampi. Wala namang mawawala kung lagi tayong mag-iingat dahil masakit mang isipin. Ngunit yun talaga ang realidad sa mundo man ng katatakutan o sa mundong ating ginagalawan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories narrated by Jason Steele at syempre once in a while narrated by yours truly. Hanapin din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Para po sa lahat, meron po tayong espesyal na paalala. Marami po ang mga naglipa ng mga channel na ginagaya po ang ating channel at ninanakaw ang ating mga content. Pinapalitan lang po yung thumbnail at yung mga artwork na nakikita sa channel. Ito po yung ultimatum sa lahat na gumagawa niyan. Ihinto nyo na po yan dahil may mga kinakausap na po akong otorisado na hanapin kayo. So I'm giving chance na i-delete nyo na po yan or might as well magbago po kayo ng content. Bawal po ang pagnanakaw sapagkat trademark po ang content ng inyong Papa Dudut. Hindi masamang maghanap buhay pero masama po ang magnakaw. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.